On Taiwan, I reiterated the long-standing U.S. One China policy. 台湾从来不是坚决开展反分裂、反干涉。Ang isa sa mga pinangangambahan ng bansang China ay nagkatotoo na dahil ang bagong presidente na umupo ngayon sa Taiwan ay may katiyakan na talaga namang kakalaban sa prinsipyo ng China ang angkinin ang Taiwan. 我要感谢两位对手。北京当局选择用这种方式打压台湾。 At pagkatapos nga ng eleksyon sa Taiwan ngayon, ano na nga ba ang mangyayari at ano ang reaksyon ng China patungkol sa pagsuporta ng United States of America sa bagong presidente ngayon ng Taiwan? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Binabanggit pa ng BBC News, ang eleksyon sa Taiwan ay isa sa mga pinakamainit ngayon na pinag-uusapan sa buong mundo. Dahil sinabi ng China na malubhang mali daw ang magbigay pugay ang United States of America sa bagong pinuno ng Taiwan. Inakusahan ng China ang US ng pagsusumiti ng isang malubhang maling senyales sa mga nagtatangkang ipaglaban ang kasarilan ng Taiwan matapos ang resulta ng eleksyon noong Sabado. Nagpadala kasi ng mensahe ng pagbati si US Secretary of State Antony Blinken kay Taiwanese President-elect William Lai matapos ang resulta. Dahil ayaw ng China na manalo si William Lai na siya rin ang kalyado ng dating presidente ng Taiwan dahil ang manok ng China na presidente ay hindi nanalo. Kaya nga naman nangangamba ngayon ang China na talaga namang totally ay hindi na magpapasakop sa bansang China. Itinuturing ng Beijing at dahil dito ay sobrang nagpapanik ngayon ang China sa kung ano ang gagawin na susunod ng Taiwan kasama ng United States of America. At hindi pa nga nakakalayo ang mga planong gagawin sa pagbanggit pa lang ng mensahe ng kagalakan ng United States at pagkukongratulate sa bagong presidente ng Taiwan. Itinuturing na ng Beijing ang mensaheng ito bilang pagsuway daw sa pangako ng Washington na panatilihin lamang ang hindi opisyal na ugnayan sa Taiwan. Binabanggit din sa balita na ngako si Mr. Lai na ipagtatanggol ang Taiwan laban sa mas agresibong China. Ngunit itinuturing ng Beijing na teritoryo nito ang Taiwan at mariing tinututulan ang anumang gobyerno na nagsasabing hindi ito totoo. At nagbigay nga ng mensahe ng pagbati para sa bagong lider ng Taiwan mula sa buong mundo matapos ang eleksyon, kabilang na si Mr. Blinken na binigyang diin ang partnership sa pagitan ng Taipei at Washington na anyay nakabatay sa mga halaga ng demokrasya. Tinutukan natin ang pagtatrabaho kasama si Dr. Lai at ang mga lider ng Taiwan mula sa lahat ng mga partido para itaguyod ang ating mga magkatuwang na interes at halaga. Ika pa niya sa isang pahayag. Binigyang diin ni Mr. Blinken na ang United States ay isa sa mga pinakamalaking kaalyado ng Taiwan na nangangako na pananatilihin ang kapayapaan at katiyakan sa pagitan ng Taiwan at China. Mabilis din na sinabi ng pangunahing diplomatikong Amerikano na ang gayong pagsasamahan ay dapat paigtingin ang ating matagal ng hindi opisyal na ugnayan at kasuwato ng patakaran ng US-1 China. Sa ilalim ng patakaran, kinikilala ng US ang opisyal na ugnayan nito sa China kaysa sa isla ng Taiwan na tinuturing ng China na umiiwas na lalawigan na dapat pagsanibin sa mainland na ito ang kanilang pinakaplano. Binatikos ng maangas na ang mga pahayag ni Mr. Blinken mula sa Beijing na anuman ang pahayag ng suporta para sa Taiwan ay tinuturing na nagbibigay ng legalidad sa isang kandidato at partido politikal na itinuturing nitong isang grupo ng mga separatista na umaasang gawing isang independenteng soberanya ang bansang Taiwan. Sa isang pahayag, sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng China na ang pagbati ni Mr. Blinken ay lumalabag sa pangakong pananatilihin lamang ang mga kultural, pangkalakal at iba pang hindi opisyal na ugnayan sa Taiwan ng US. Ipinunto nito ang isyu ng Taiwan ay ang unang linyang pula na hindi dapat tawirin sa relasyon ng China at US
at sinabi na nagsumiti ito ng isang opisyal na diplomasyang reklamo. Matindi ang pagtutol ng China sa anumang anyo ng opisyal na interaksyon ng United States sa Taiwan at pagsasangkot ng mga gawain sa Taiwan sa anumang paraan o sa anumang dahilan. Ang pahayag ng Beijing ay malamang na magsisilbing pabala sa Washington matapos na magpadala ito ng hindi opisyal na delegasyon ng dating mga opisyal ng United States upang magkaroon ng pagsasanay sa mga pangunahing political figure sa Taiwan ilang oras lamang pagkatapos ng halalan ng self-ruled na isla kay Mr. Lai. Inilunsad ng Pangulo ng United States na si Joe Biden na kanyang ipinagpupunyi ang resulta ng eleksyon. Ang delegasyon na kinabibilangan ng dating US National Security Advisor at dating Deputy Secretary of State. Binati rin ng ibang bansa sa kanluran, kabilang ang UK, France at Germany ang bagong leader. Ang komunistang pamahalaan ng Beijing ay ayaw kay Mr. Lai at sa kanyang pro-kasarinlan na Democratic Progressive Party o DPP na namumuno sa Taiwan ng 8 taon. Ito ay dahil itinuturi ng China ang anumang pahayag ng suporta sa DPP bilang nagbibigay ng legalidad sa mga politiko at itinuturi ng Beijing na isang grupo ng mga separatista na umaasang gawing isang independenteng soberanya ang bansang Taiwan. At tututukan natin mga kaibigan ang mga pangyayari sa mga susunod na mga araw kung ano ang mangyayari patungkol sa mga hakbang ng United States of America at ng bagong presidente ng Taiwan. Kung ito ba ay makakatulong o makakasira sa umiiral na hidwaan sa South China Sea. Mga Hebrew 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kaibigan, manampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos dahil hindi man natin nakikita kung anong mangyayari sa hinaharap. Nakakatiyak tayo na hindi tayo papabayaan ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos. Ang mga tensyon sa iba't ibang dako ng mundo, Panginoon, ay lalong nagiging mas mainit. Hindi po namin alam, Panginoon, kung anong mangyayari. Ngunit naniniwala kami at nananampalataya po kami na hindi niyo po kami papabayaan. Gabayan, Panginoon, ang inyong mga anak. Tulungan kami na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo mula ngayon at magpakailanpaman. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at salamat sa inyong pag-iingat sa bawat isa. Pagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.